Hi guys! So, it's me, Feng again, isang factory worker dito sa Taiwan at isang SPL Elite Passer last 2025. Yan. So, ngayong gabi is pag-uusapan natin, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang dahilan kung bakit yung mga bagong factory worker na kakapunta pa lang dito sa Taiwan ay mas pinipili na lang po nilang mag-break contract kaysa ituloy or tapusin nila yung 3 years na kontrata nila. Unang-una sa lahat kasi, pag nasa Pilipinas tayo at nag-a-apply pa lang, ang dami nating nagiging expectation. 'Di ba? Nasa sahod tayo ng ganitong halaga, malaki yung magiging sahod natin. Ganon. Tapos, madali lang yung trabaho, ganito ganyan. So, ano naman ako, 4 years grad naman ako. Madali ko lang matututunan yung trabaho kasi may natapos naman ako, ganyan-ganyan. Baka sakaling magkaroon ako ng magandang opportunity, ganyan. O career growth. Guys, unang-una sa lahat, doon tayo sa sinasahod. Ang basic salary natin, kung hindi ako nagkakamali, is 29,500 plus ata, 500 something. I'm not sure with the exact amount. At kapag ipapalit mo yun sa Pilipinas is, nagre-range siya ng humigit kumulang na 60,000. Yan. So, paano pa pag nagkaroon ka ng overtime? Talagang paldong-paldo, Paldong-paldo. Pero guys, hindi lahat ng company na mapupuntahan nyo dito sa Taiwan is pare-parehas ang overtime. Hindi porket hiring ng hiring, yung company na yon diyan sa Pilipinas is ibig sabihin papaldo kayo ng overtime dito sa Taiwan. Hindi po ganon. Pwedeng malaki, pwedeng maliit yung sasahurin mo. At saka marami ka ding magiging kaltas dito pagdating mo. May tax, pero walang problema sa tax kasi makukuha mo naman siya, ma-refund mo naman siya. Yung sa health insurance, sa labor, syempre may dormitory din, minsan bayad din yung kinakain mo. Tapos may mga broker's fee, yung iba, ganon. So, hindi po pare-parehas, hindi po pare-parehas ang sinasahod ng bawat factory worker dito sa Taiwan. Ayan, sunod. Hindi porket 4 years graduate ka, is secure na dito yung trabaho mo. Hindi po ganun kadali. At hindi mo din pwedeng sabihin na madali lang yung trabaho at madali lang ding matutunan. Guys, iba po yung trabaho dito. Kasi, minsan, hindi naman talaga yung trabaho yung mahirap, kundi yung mga nagiging katrabaho natin. Madalas, sila pa din yung nagiging dahilan kung bakit may mga baguhan, na hindi nakakatiis na magtrabaho dito or hindi na kayang tapusin yung 3 years nila ay dahil sa hirap ng pakikisama. At take note, kapwa Pilipino pa ang yung nagpapahirap sa mga baguhan. Aminin natin, na minsan kasi porket medyo matagal-tagal na tayo sa trabaho at may mga baguhan, feeling na natin napaka-superior natin sa kanila, napaka-ahead natin sa kanila. Di nyo ba alam na doon din tayo nagsimula, di ba? Kung saan nangangapa din tayo dati at hindi mo rin pwedeng sabihin na ay ganito, mabilis akong natuto noon, ba't ikaw hindi mo kaya? Di ba? Hindi naman kasi tayo pare-parehas. Kaya sana hindi tayo yung maging dahilan din kung bakit may mas gustong mag-break contract na lang ng mga bago. Kaysa ituloy yung 3 years na lang. Nagsisimula pa lang silang bumuo ng pangarap. Mo yun? Nagsisimula pa lang silang tawag dito, i-build yung nila, yung future nila. Pero tayo yung magiging dahilan kung bakit sila aalis, tapos minsan tuwang-tuwa pa tayo, kapag may mga gano'n, ay, uwi na siya, yan, deserve na yan, kasi aanga kasi sa trabaho, ganyan, hindi niya matutunan. Ay, nako, pwede ko lang kayo pakulam isa-isa, charot. So, ayan, sa mga trabaho. Saka walang career growth sa pagiging factory worker, yan ang lagi nyong tatandaan. Although sa iba, kasi meron yung mga engineering, pero kapag operator lang, huwag ka na umasa, Saka, hindi naman porket factory worker o operator ka, ibig sabihin, machine agad yung hawak mo. Hindi po pare-parehas. Kasi baka pagdating mo dito, mabigla ka lang, ay, ba't ganito yung ginagawa ko? Ay, ba't hindi ganun? Guys, isipin nyo na lang kung ano yung pinunta nyo dito, yung sahod ba na malaki o yung trabaho. Ayan, so, isa pa sa dahilan siguro, pero hindi naman siguro ganon kalaking impact yun, yung language barrier. Kasi, natututunan naman natin yun. So, sa akin lang, yun yung mga dahilan kung bakit marami ang mas pinipiling hindi na ituloy yung 3 years nila at pinipili na lang umuwi.
At ang masasabi ko lang sa kanila is, ang lawak ng mundo. Ang lawak ng mundo. Hindi lang Taiwan yung nag-provide ng opportunities. Hindi lang Taiwan yung may factory worker na pwede mong pagtrabahuan. Ang dami, ang lawak ng mundo. At saka saludo ako sa lahat ng umuwi kasi ang tatapang nila. Knowing na pagdating nila ng Pilipinas, hindi ganun kalakihan yung sahod nila. Pero napipili nila yung gusto ng puso nila ko dahil masaya talaga magtrabaho sa Pilipinas. Kung tutuusin. Kaso nga lang, nandito yung pera. Kaya kailangan magtiis. Yun lang. Kaya sa mga nag-a-apply pa lang dyan, sana pagdating nyo dito, tatagan nyo. Pero kapag hindi nyo talaga kaya, umuwi kayo. Kasi mas importante pa rin ang mental health. Ayan. So, yun lang guys. Thank you so much. Sana i-follow nyo ako sa aking TikTok account and to my Blue account sa YouTube din po. Yan. So, it's me Efeng lang din po. Thank you so much.